Ngayong araw nga mga mare, maglilinis nga tayo dito sa ating bagong bahay at nagpipintura naman nga itong siran para matapos na nga rin. Pero nung umaga nga mga mare, etong ang si Eric sa kasiran pumunta nga dito. Tuwing umaga talaga at hapon may pumupunta nga dito mga mare para pakiinin nga yung mga itik nga natin. Bale parang bumalik nga ulit tayo sa dati kasi konti na lang talaga mga itlog etong mga itik nga natin, papito-pito, 8, ganyan. Yung nga katulad dati napakadami nga mga mare pero okay nga lang yun, baka bumalik din naman sa dati. At eto nga sira, nagdilig-dilig na nga rin dito. Bigla nga rin mga mare dumilim ang kalangitan pero eto't bumalik nga rin sa maaraw. Kinahaponan naman, bandang alas 3 ay niyaya naman nga ako ni Ran dito para maglinis nga tayo at eto pala itsura nito sa labas. Maganda na nga siguro to mga mare kung may salamin at syempre pintura. Ang magiging kusina muna nga natin ngayon mga mare ay yung kubo nga natin. Maglalagay na nga lang ako dun mga lalagyanan. Pag nga nakaipon ulit saka na nga lang tayo dito maglagay nga ng kusina. Sakto naman nga meron naman tayo dun mga maring kusina na kubo kay pwede na nga yun. At eto nga si Ran, naghanda na nga para sa pagpipintura niya. Habang nagpipintura nga siya dyan, eto ako nagbo-voice over na nga rin para pag uwi ko tapos na at i-upload ko na nga lang din. Ang magastos nga lang talaga dito mga mare, bintana kasi ang lalaki nga ng bintana at ang dami pa, halos 12 ata. Pero sabi ko nga dati kapag nagkaroon nga tayo ng dream house, gusto ko yung sobrang liwanag ng bahay. May mga tao kasi talaga na mas gusto nga yung medyo madilim yung bahay. Atin nga dito, mas gusto ko nga yung maliwanag talaga. Kung naghahanap ka nga ng grass cutter na hindi mo na kailangan ng gasolina, bukod doon ay abot kaya pa. Nakabili nga ako ng grass cutter na battery nga lang siya at sinacharge. Sabi ko kay Ran, ayusin niya nga mga mare para may panggamit nga tayo dito at pwedeng nga tayo rin ng gumamit ito kasi magaan siya at may mga pa-previous nga din. May salamin, nga may mga extra pang pwedeng gamitin dyan. May mga guantes nga din siya mga mare kaya itong si Ran inassemble niya na nga. Ako ay kayang-kaya nga ito mga mare kasi napakagaan din naman talaga. Kapag nga nalobat, i-charge mo nga lang siya mga mare pero maganda sana kung may extra kang battery at eto nga nahahabaan siya, nalilitan, depende siguro sa gustong laki. Bagay na bagay nga to sa atin mga mare kasi nga alam niyo naman madamo rin dito at hindi yun maiiwasan, tamang-tama sa atin kapag nga marami ng damo dito. Best na nga rin natin to nasubukan. Etong siran, tinan nyo naman nagtatalsikan nga yung itim na lupa. Napakatalim niya nga rin mga mare kaya kung wala ka nga talagang budget nga para sa grass cutter pwede muna nga ito. Syempre magpapahuli ba naman ako kaya sinubukan ko nga din. Itong kasi mga mare nabili natin na to, napakadamo nito dati. Pero bago nga ibenta, pinahawan nga nila to mga mare. Kaya talagang kailangan din talaga natin itong alagaan kasi kapag nga nagkataon ang hahaba nga ng mga damo dito, mga talahib talaga. Pwede nyo na nga rin itry to mga mare kung iniintindi nyo yung damo nyo. Ganito nga yung itsura nga ng kubo natin mga mare. Napakaganda talaga at talaga namang mapayapa at nakaka-relax. Lalo na nga kapag andito na nga tayo mga mare, talagang magkakaroon nga sigla dito tuwing gabi. Bala ko pa nga dyan maglagay nga mga mare ng mga kurtina. Pero bago nga lagay niyan, sabi ko nga kay Ran, ipapabarnisan ko muna para mas maganda at kumina nga yung mga kahoy. Ganito ang gabi, ang napakasarap nga mga mare, payapa lang, tamang kwentuhan. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.